Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba na ang ilang army ants ay gumagawa ng buhay na tulay gamit ang kanilang sariling katawan? Kapag may puwang o agwat na hindi kayang lampasan, nagkakabit-kabit sila, libo-libo, upang makabuo ng tulay na dinadaanan ng buong kolonya. Ipinagpapaliban nila ang sarili nilang galaw at kaligtasan, alang-alang sa mas malaking layunin. Sa Genesis, isang kahangahangang bagay ang ginawa ni Abraham. Siya ay nakiusap sa Diyos para sa masasamang lungsod ng Sodom at Gomora. Paulit-ulit niyang hiniling sa Diyos na huwag ituloy ang kaparusahan kung may ilan lang na matuwid. At nakinig ang Diyos. Hindi lang habag ni Abraham ang naipakita rito, kundi isang Diyos na kayang maantig ng taimtim na pananalangin. Sa Ebanghelyo ni Mateo, hinamon na Jesus ang nais sumunod sa Kanya. May lungga ang mga asong gubat, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mahimlayan. Ang pagsunod sa Kanya ay nangangahulugang pagsuko ng ginhawa, routine, at minsan maging ng lohika. Tinatawag tayong maging buhay na tulay para sa iba. Ialay ang sarili sa misyon ng Diyos. Tulad ng mga langgam, tinatawag tayong maging koneksyon para sa iba. Mula sa kawalang pag-asa, patungo sa pag-asa. Mula sa kasalanan, patungo sa biyaya. Ang pamamagitan at pagtalima ay hindi madali, ngunit ito ay nagpapalago sa kaharian. Pagnilayan po natin ito. Amen.